Oh, ito yung sunod. Mga kababayan. Ano yung sunod? Mga kababayan, dito tayo kay Boying Rimulya. Hay nako, mga kababayan. Ano yung kay Boying? Nako, mga kababayan, sabi ni Boying, mga kababayan, hindi daw safe, no? Sino ba yung hindi safe? Yung rider? Hindi po. Hindi safe si Joel Villanueva, si Chis Escudero sa kaso nila. Nako, mga kababayan, ito real talk lang, mga kababayan, sa mga DDS dyan, sa mga DDS na nagsisigaw-sigaw, isa na si Mike Defensor na nauna pa kaming makulong kaysa sa mga magnanakaw. Ito na. Sa mga nagsabi, bumaliktad na si Chis Escudero, nandoon na kay Gatchalian. Bumaliktad na si Joel Villanueva, nandoon na kay Gatchalian. So, maabsuelto na kaso niyan. Huwag po kayong maniwala. Huwag kayong, sabi ko nga sa inyo, huwag agad mag-conclude. Hindi pa nakasuhan. Malay natin, bukas makalawa, may kaso na. Pakinggan natin, Si Boying mismo nagsabi, Escudero at Villanueva hindi palusot sa ombudsman. Ito na. Mga kababayan, pakinggan natin. Walang sinisino ang Office of the Ombudsman pagdating sa mga iniimbestigahang opisyal ng bansa na nasasangkot ngayon sa isyu ng korupsyon. Kamakailan, itinalaga si dating Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman bilang Chief Executive Officer o CEO ng isang government-owned Islamic bank. Para kay Ombudsman Crispin Remulla, hindi ibig sabihin ng bago nitong posisyon na absuelto na ang dating kalihim sa investigasyon. Kasama pa rin siya sa universe namin. She's part of the universe, definitely. Maging sina Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva na una nang nasangkot sa mga anomalya ay tuloy-tuloy na iniimbestigahan ng Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Remulla, maraming ebidensya ang pumapasok sa kanilang tanggapan. Ngunit kailangan pa rin isa-isa itong masuri upang matukoy kung talagang magagamit sa hukuman. Pero tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yan. Some stage na siya, sir. Andiyan pa rin. Nasa fact-finding pa rin siya. Fact-finding pa rin. Pero malapit na rin yan. Darating tayo dyan. So, sa madaling salita, mga kababayan, si Joel Villanueva at Chis Escudero, pati nga si Pangandaman, kung naalala ninyo, mga kababayan, si Pangandaman, Mina Pangandaman, sa dating budget, yung pinalitan ni, di ba dati si ang nasa budget, si Sherwin Gatchalian? Oo, ay si Mina Pangandaman, tapos pinalitan ni Sherwin. So, ngayon mga kababayan, hindi pala safe. Kaya ngayon mga kababayan, sa mga nagsisigaw-sigaw, nakalipat na si Chis, nakalipat na si Joel, baka mabura na ang kaso. Si Boying na po mismo ang nagsabi. Si Boying na po mismo ang nagsabi na darating tayo dyan under fact findings. No? So, actually, mga kababayan, ganito po yan. No? Gusto kong ipapanood sa inyo, mga kababayan, itong, ulitin ko kasi ayaw kong mag-explain ito Ito mga kababayan. Ayaw kong mag-explain na about dito sa sinasabing bakit ang tagal-tagal hindi kinasuhan, bakit wala pa rin nakukulong. Medyo may angas din si Presidente. Oo, kasi hinahayaan na. And it's story time, and guess who? So, kung medyo maangas ka, medyo may angas din si Presidente. Oo, kasi hinahayaan naman niya ako. O yun, okay. Actually, si Pangulo naman, kasi ano din siya. Kung makikilala niyo siya, matapang ang Pangulo. Kaya lang, hindi niya kasi dinadaan sa galit. Ayan. Hindi siya nagme-meltdown. So, ayaw ko nang mag-explain kung bakit ang tagal na kasuhan, bakit wala pa rin nakukulong ngayon mas nauna pa si Marcoleta, hindi naman sangkot sa flood control. Si Jinggoy sangkot, so nakulong na. So, bakit ang tagal-tagal? Ang sabi ni PBBM, sabi ni Boying, lalong iinit sa tag-init, tapos magpapasko sa kulungan, bakit walang ganun? Sabi nga ni Yossi Claire Castro, pakinggan na lang natin kasi ang hirap mag-explain paulit-ulit Mga DDS Yun siya. So, nandun pa rin yung sasabi natin breathing, kung paano niya to iti-take
sa sarili niya at kung paano niya ilalahad yung gusto niyang sabihin. Mhm. So, nandoon yung control, ayaw niyang nagagalit, pero may tapang. Yan siya. Personally, would you prefer na mas tumapang siya? Matapang naman siya eh. Matapang naman siya. Hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya pala mura. Ah. Hindi siya nagmumura. Kasi hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabanta, sa pagmumura, sa paninigaw. Hindi doon makikita ang katapangan ng tao kung paano siya mag-lead at kung paano umaandar ang gobyerno at yung mga tao niya. Doon makikita kung magaling kang leader at matapang ka. So, kung medyo maangas ka, medyo may angas din si Presidente. Oo, kasi hinahayaan naman niya ako. O yun. So, ito pa yun And mga so, kababayan. dito muna tayo sa November 30. Ayan. Ito pakinggan nyo kung bakit wala pa rin nakulong hanggang ngayon. So, sabi nga ni Boying, hindi safe si Joel Villanueva at si Chis Escudero, pati si Mina Pangandaman. Kasi, ganito po mga kababayan, kailangan po kasi talaga ni PBBM na kapag nag-file ng kaso, solid, matibay at kumpleto para walang takasan, walang lusutan, walang layaan. Pakinggan nyo ang explanation ni Yussi Claire Castro kung bakit hanggang ngayon. Kung bakit hanggang ngayon wala pa rin nakukulong na mga big fish. Ito, pakinggan nyo. Ninenervyos ba kayo? Hindi. Hindi. Yung malaking rally daw na magaganap sa November 30, lalo na daw kung wala pa rin mapapakulong by November 30. Okay, ganito lang ito lang pakiusap ko. Okay, sabi ko nga, since ako'y trial lawyer, alam ko naman kasi kung paano umandar ang kaso. Okay? So, doon sa magra-rally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis, ito from my own point of view as a lawyer, hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito? So narinig nyo trial lawyer na mismo yan. Si Yussi Claire Castro na mismo nagpaliwanag. Hindi madali magkaso. Take note, sabi nga ni Boying Rimulya kahapon sa press con, mahirap magkaso sa taong mapera at maimpluwensya. Bakit? Kasuhan mo yan. Kayang ubusin niya yung pera at impluwensya niya para maabsuelto lang siya. Kaya mismo si Yussi Claire mismo nagsabi at nagpaliwanag, eto, continue. Kapag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo nilakad yung kaso. Hindi ba mas maganda na kumpletohin lahat ng ebidensya at kumpleto na, nagkaroon na ng case build-up at sigurado masasampa sa korte? Hindi ba mas maganda nating hintayin yon? At doon sa mga magra-rally sa November 30, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito. Ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga at sa kanilang pagrekomenda kung sino ang dapat kasuhan. So parang iwanan na natin muna yung trabaho, lahat-lahat ng ito sa ICI. November 30, ninenervyos ba kayo? So narinig nyo na ang paliwanag ng palasyo. Sa mga nagtatanong kung bakit hanggang ngayon wala pa mga big fish na nakukulong, sinabi naman mismo ni Yussi, Sir Joyce Art, ayan, ngayon kay Riza Morales, dilo po. No? So, sabi mismo ni Yussi Claire, mabilis magkaso. Pero mahirap kung ang kinasuhan mo, kulang ang ebidensya, tapos nakalaya, mas lalo tayong manggagalaiti. So, hintayin natin, mga kababayan, no, ayan na naman si Nature Boy. Alam niyo kayo mga DDS, huwag kayo magtago sa mga peking pangalan. Lagay niyo yung totoong pangalan niyo dyan. Oo, ba't kayo nagtatago? Kaya sabi nga ni Yussi Claire Castro, kailangan yung kaso mo, yung ebidensya, pulido. Kailangan yung ebidensya ay malakas. Kasi kapag yung kaso mo ay solido, pulido, mahirapan siyang lumaya. Tignan nyo si Jinggoy. Plunder. Walang labas. Alam nyo, ganito yan Kaya nga sabi ko, sa mga kaalyado ni Sara, tapos nakasuhan kayo, nakulong, magdasal kayo ng
1,000 Mag-Himaya ka Maria, na puno ka ng grasya at ama namin. Na sana si Sara hindi ma-impeach, hindi ma-convict, at makatakbong presidente sa 2028 at manalo. So marami kang idadasal sa Panginoon, no? Mahirap yun. Ang Panginoon nun, maguguluhan eh. Ano ba talaga ang hilingin mo? Manalo si Sara o hindi siya ma-impeach? O maging presidente siya? Yeah? Kasi bakit mga kababayan? Kapag na-convict, no? Kapag na-convict si Sara, maskin tanod, hindi na siya pwedeng pumasok. Kapag ka na-convict, may nag-react, convict, hindi daw convict. Sige, pagpatuloy mo yung pag-reaction mo, okay lang sana kung mag-react ka sa sinasabi ko, kung hindi ka DDS, DDS ka rin naman, Diyos ko. Kung sino pa yung mga bobo, sila pa yung mag-correction. Alam mo, sa totoo lang mga DDS, huwag kayo mag-correction sa sasabihin ko kasi DDS kayo, bobo kayo eh. Diyos ko, si Manny Pacquiao nga, di ba? Alam nyo, you know, yeah? Pinagtawanan nyo, pero tingnan nyo, si Manny Pacquiao, mas mayaman pa sa inyo. Yeah? Hindi pa magnanakaw. Yeah? Kaya, kung magdasal ka sa Panginoon, isa-isa lang. Kasi siyempre sabihin ng Panginoon, wag naman sunod-sunod, wag naman sabay-sabay. Sisilipin ko muna kung ano yung kasalanan mo bago kita patawarin at bigyan ng grasya. Yeah? Una, kung ikaw nakakulong ngayon, tapos kaalyado ka ni Sara, magdasal ka ng 1,000 ama namin, tapos Mag-Himaya ka Maria na puno ka ng grasya, na si Sara hindi ma-convict. Kasi pag na-convict si Sara, ultimo tanod, maskin nga street sweeper sa barangay, hindi na pwedeng pumasok yan. Kasi ayon sa batas ng ating bansa, once na-convict or na-impeach, hindi ka na pwedeng humawak sa anumang posisyon sa gobyerno. So, kailangan hindi siya ma-convict. O, ipagdasal mo yan, paulit-ulit, pag hindi siya ma-convict. O, ngayon, pagka dininig ng Panginoon yung dasal mo na hindi siya ma-convict, doon ka naman magdasal ulit sa pangalawa. Yung, sana manalo siya pagka-presidente. So, pag dininig ng Panginoon na nanalo si Sara pagka-presidente, magdasal ka ulit na, sana bigyan ako ng pardon. Bakit? Kasi pag nabigyan ako ng pardon, makakalaya ako kasi kung na-convict, kung halimbawa nakulong ka ngayon, kaso mo plunder, walang piyansa yan, habang buhay pagkakakulong yan. So ngayon, pag hindi ka binigyan na Sara ng amnesty o pardon, bulok ka. Kaya ipagdasal niyo talaga na hindi ma-convict, maging presidente, para mabigyan kayo ng pardon. At makalaya kayo, tumakbo kayo ulit. Tumakbo kayo ulit pagka senador, parang si Jinggoy nakulong noon, tapos nakulong ulit ngayon. Malay natin, magkaroon ng panibagong presidente na kaibigan niya, mabigyan siya ng pardon, kalaya ulit. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Ayan, ma'am, si Ma'am Dina ba to? Ma'am Dina Jane, hello po sa'yo dyan. So, ganun yun, mga kababayan. Ganun yun. Yung ating reaksyones na hindi safe si Joel at si Cheese, pati si Mina Pangandaman. Kasi bakit? Ito na eh. Sabi ni Buying mismo eh. Si Buying ang nagsabi. Sunod-sunod na daw yan. Under facts finding na daw yan. Continue natin ha. Walang sinisino ang Office of the Ombudsman pagdating sa mga iniimbestigahang opisyal ng bansa na nasasangkot ngayon sa isyu ng korupsyon. Kamakailan, itinalaga si dating Budget and Management Secretary Amena Pangandaman bilang Chief Executive Officer o CEO ng isang government-owned Islamic bank. Para kay Ombudsman Crispin Remulla, hindi ibig sabihin ng bago nitong posisyon na absuelto na ang dating kalihim sa investigasyon. Kasama pa rin siya sa universe namin. She's part of the universe, definitely. Maging sina Senator Cheese Escudero at Senator Joel Villanueva na una nang nasangkot sa mga anomalya ay tuloy-tuloy na iniimbestigahan ng Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Remulla, maraming ebidensya ang pumapasok sa kanilang tanggapan. Ngunit kailangan pa rin isa-isa itong masuri upang matukoy kung talagang magagamit sa hukuman. Pero tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yan. Some stage na siya, sir. Andiyan pa rin. Nasa fact-finding pa rin siya. Fact-finding pa rin. Pero malapit na rin yan. Darating tayo dyan. How about Senator Joel po? Ganun din. Same. Fact-finding din. Same. Una nang nasangkot sa flood control scandal ang mga nasabing opisyal, si Pangandaman sa umano'y illegal na insertion sa national budget, habang ang dalawang senador naman umano ay nakinabang sa kickback ng mga flood control project ng pamahalaan.
Ma'am Unit ng Sirisa Force and kay Ma'am Nida Parson at kay Alonly TV. Ayan, may gilab shout out Libra Girl. Ayan, hello po. Bagay na matagal na nilang itinatanggi. Samantala, isa sa itinuturing na magagamit na ebidensya sa flood control scandal ay ang tinaguriang Cabral Files ni yumaong Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ngunit ayon kay Ombudsman Remulla, hindi na ito masasabing matibay na ebidensya ngayong wala na ang may-ari ng naturang files. Ang problema kasi, it has no probative value that the person now is dead. So, who will testify as to the files? Wala na eh. Technically, as if it doesn't exist. Laman umano ng Cabral Files ang listahan ng budget allocations at pangalan ng mga mambabatas na nag-request sa mga pondo para sa kani-kaniyang proyekto sa nakalipas na 10 taon. Noong December 2025, isinumite ito ng DPWH kasama ang iba pang gamit sa opisina ni Yusek Cabral, alinsunod sa subpoena na ini-issue ng Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Remulla, magagamit bilang narrative ang Cabral Files, ngunit kailangan itong masuportahan ng ibang ebidensya. Evan Alvarez, UNC. So, klarong-klaro ha, mga kababayan. So, yun lamang yung ating reaksyon, no, mga kababayan.